Welcome back mga ka-offer. Meron naman tayong i-repair ngayon na CRT TV na Kinwood 21 inch. So ayan ang likod niya. So sabi pala ni sir, dahil dinala yan na wala kami, ang sabi pala may pumutok daw sa loob, so hindi maintindihan. So hindi ko na siya isinaksak kasi baka may madamage pang iba kung sasaksak ko pa siya, kasi yung pagkakasabi ni sir. So titingnan na lang natin mamaya kung ano ang pinaka issue niya talaga. So yan nung pagbukas ko nga, yan medyo malinis pa naman yung niya, yung board niya. So yan, tinatanggal ko na para makita ko talaga kung ano ang mga posibleng dahilan kung bakit siya nasira. May isa kong nakita dyan, yan bloated yan yan so papalitan natin yan bago ko yan kukunin ng bloated na yan. So mag-resolder muna ako dyan. So ayan na yung likod niya so wala pang history ng repair yan, malinis na malinis pa. So yan so bago ko yan kukunin na bloated na capacitor, mag-resolder na muna ako dyan para isahan na lang. So ayan na nga, nag-resolder na ako dyan. So habang nag-resolder ako dyan, marami pong salamat kay Imbit Buatis ng Calbayog, Malilipot, Albay. Salamat sir sa pagtitiwala ng iyong unit. So wag din po pala kalimutan mag-subscribe, like, and share sa aking Facebook page at YouTube channel, and pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong i-upload kong videos. So ayan na, pati yung sa CRT board, nag-resolder na rin ako dyan sa may CRT socket. Nilahat ko na. So ayan tatanggalin ko na yung bloated na capacitor dyan. Yan yung ilalim niya okay pa naman, kaya lang yung sa taas niya yan bloated na talaga siya. So papalitan natin yan ng ganyan din. Yung value niya pala is 160 volt 47 UF 47 microfarad. So ayan na, ikakabit ko na siya. So titingnan natin kung mag normal na ba siya or ano pa ba ang issue niya. Titesting natin yan maya maya. So yan, so bago ko pala isaksak yan, so mag check muna ako dyan kung may mga shortage sa circuit na yan, sa power section or sa ibang section. So ayan na nga, i-check ko na siya. Wala naman ako nakitang shorted, kaya safe ko na siyang i-saksak sa 220. Makita natin kung ano talaga ang pinaka-issue niya. So ayan na, plug in ko na. So ayan, nag-power na siya. So pag power niya, pag plug in ko pa lang, namatay na kaagad yung indicator light niya. So ibig sabihin gumagana yan. Kaya lang ang problema niya, yung wala siyang oscillation. So nagkakaroon lang siya ng present yung ibang voltahe niya, pati 110 volts.
Meron siya pa, pero yung 180 volts niya wala. So sinukat ko pala dyan lahat, kompleto naman, pati nga yung sa tuner niya mayroon mga voltage. So walang reaction siya. So kahit pindutin ko dyan yung mga pindutan, hindi siya nag-oscillate, hindi siya nagkakaroon ng 180 volts. Ito ang dahilan guys. So, yan ang dahilan pala kung bakit hindi siya nag-oscillate at hindi siya mapindot. Yan yung transistor na maliit, yan sa may transformer na maliit din. Ang sukat dyan sa tinuturo ko, dapat 27. Present naman nga yung 27, kaya lang pag pinindot mo siya, bababa yan, magiging 15 or 16 volt na lang. So hindi nga siya mapindot, kaya steady pa rin siya sa 27. Nung pinalitan ko siya niyang ganyang yung C2383, nagkaroon na siya, nag-oscillate na siya. So yan so may maririnig yun dyan na may umiingay sa likod. So ibig sabihin nag-oscillate na siya, kaya lang wala pa rin display siya. So yan tinaasan ko na yung sa flyback niya, wala pa rin nangyayari. So ayan, dahil nga may ingay yung naririnig natin pagka nag-oscillate siya, tiningnan ko yung flyback, hindi pala flyback, yung yoke niya, ayan nagkaroon siya ng putol, tapos yung putol niya sa ilalim, umabot sa ilalim. So ayan yung tinugtong ko siya, ayan i-power on ko na siya. Yun ang issue niya pangalawa. So ayan hindi pantay yung niya, yung isolation yung sa screen niya. Vertical ang tawag dyan. Yung sa iba horizontal, pero talaga totoo vertical yan. Yun kulay kulay parang mayon ang itsura niya, Vulcan mayon. So ayan, natanggalin natin yung yoke niya kasi papalitan natin yan ng ibang yoke. Titingnan natin kung magno-normal siya. So ayan yung dinugtong ko, try ko lang na maikabit kung kung magbukas nga siya. Nung nagbukas siya, ganun nga yung lumabas. So ito na yung papalit natin. Galing pala siya sa LG, 21 inches din. Try natin yan kung magno-normal nga ba yung display niya. So ayan kinabit ko na sa galing LG. Di ko pa tinatanggal yung nilagay kong sinulatan ko siya para hindi ako malito. So ayan makikita nyo yung wire na yan, parang nag-curly na siya, yung kulubot na, kaya umiinit kasi yan kaya siguro nagkakaganyan siya. So ayan, idudugtong ko na lang yan dyan, puputulin ko doon sa lumang yoke, lalagay natin yan dyan. So parehas lang ang proseso ng pagkabit niyan. Kung saan ka nagputol, yun din ang kukunin mo para hindi ka magkamali. So yan, magte-testing na tayo dyan. So nailagay ko na pala yung yoke na pinalit natin. I-check ko na dyan kung magnormal na nga ba yung screen niya. So ayan yung maririnig natin, nag-oscillate na siya. So ayan na siya So okay na yung pangalawang issue. Yung pangatlong issue niya, ito, nung magpindot ko dyan, ayan yung USD niya, kulay itim, dapat kulay pula yan. Ayan yun pa ang pangatlong issue niya. So madami na. Ayan dapat kulay pula yan. May problema pa yan sa CRT board. So ito pa, may problema pa yan May naririnig tayong sumisirit dyan.
So, pang-apat na yan. Yan o. Dyan o. So, papatayin ko yung ilaw dyan. Mga ka-offer yan o. Papatayin ko yung ilaw para makita natin na may issue pa dyan. May problema pa. So, yan. Isaksak ko na. So, pang-apat ng issue yan, guys. Yan o. Yan o. Diba, may nakikita kayong kulay violet ba yan? Ayan o. Lakas. Yung high voltage niya lumalabas. So, madali lang naman yan, guys. Gawa ng paraan. Lalagyan natin yan ng RTB, yung silicone gasket. So, ayan na yung pinalit natin na yoke. So, ayan, lagyan natin ng signal. Ayan o, nilagyan ko ng DVD na platinum player. So, ayan o. Wala talaga siyang, ito pa pala yung yung sinasabing panglimang issue niya. Yung wala siyang kulay na pula. So, dyan lang naman yan, mga ka-offer. I-repair yung kulay na yan dyan sa CRT socket na yan. CRT board pala. So, basta yun na yun. So, ayan na. Yung resolder ko nga sa CRT board. Naging okay na siya. Ayan o. Okay na yung niya, yung OSD niya. Ayan o. May kulay pula na siya. Ayan o. Dati kulay itim yan. Yan. So, okay na. Yan yung sinasabi kong nilagyan ko lang ng RTB, yung silicone gasket. So, okay na yan. Wala nang sirit dyan. So, eto na. Ito na yung sinarado ko na. Ayan yung pinaka-issue niya. Yung parang bulkan ng lumalabas sa screen. Yan. Tapos ito yung bloated. Pinalitan na rin natin yan. Tapos ito yung nakuha natin na so ayaw mag-oscillate. Kung ayaw mapindot, yan yun. Yung isa, okay pa naman, kaya lang putol na yung paa niya. Kaya pinalitan ko na lang. So, yan guys. Okay na yan. So, ipapa-power ko na. So, pag-power natin, so, yan na, yan. So, okay na yung display niya. Mayroon na siyang kulay pula. Okay na rin yung OSD niya. So, yan o. Ayan o, makita mo yung una kulay itim yan. So ayan o, may pula na siya. Ibig sabihin goods na yan. So maraming salamat po sa mga nanonood ng aking video. Hanggang dito na lang po ang aking video. Be blessed. Shalom.